Episode 224 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo, mga kapamilya. Araw ng Lunes, ginising ni Marsing itong si Roda, at natutulog pa ito, mag-beauty rest pa raw ito. Naistorbo siya. Ano yan, Marsing? Bakit? Pumasok na ako ano pa nga ba magagawa ko? Nasa loob ka na nga. Ano ba kasi sasabihin mo? Roda, dediretsahin na kita. Alam ko meron ka mga kakilalang mga mayayaman na mairereto mo sa akin para makausap ko. Ano ba kasi sadya mo? Ibebenta ko na kasi mga alahas ko at yung mapagbebentahan para sa pampiyansa kay Edwin at pambayad din sa abogado na kukunin ko. So confirm, talaga palang natukhang pala si Edwin. Huwag ka maingay. Totoo pala talaga na nakakulong siya. Naku, sabi ko na nga be. So wala na kayong kapera-pera ngayon, kaya hingi ka sa akin ng tulong. Hindi naman sa walang pera, may pera pa naman kami, Roda. Umiikot nga lang, pinapaikot namin sa negosyo. Kaya nga, yung perang mapagbebentahan, yung may iwan doon, pandagdag sa negosyo para lumago. Ganun. Sabi naman ni Roda, matutulungan naman kita. Kaso, meron ba akong porsyento dyan? Kailangan meron na kasi tinulungan ko kayo, 10%. Laki naman nun, Roda. Kapag di mo kami tinulungan, isusuplong kita kay Kapitan. Sabi ko kay Chairman, nagbebenta ka ng mga expired na gamot. Ito naman si Marsing, nagbibiro lang naman ako. O sige na, tutulungan ko bukas sa bukas. Kakusapin ko yung mga kaibigan kong may yaman, pero huwag mo ko susuplong huwag mo sasabihin kay Chairman na nagbebenta ako ng mga gamot na expired Oo, sige, pero kailangan talaga meron akong porsyento dyan, 10%. Roda naman, sobrang laki naman nun. Ganun talaga. Samantalang binigyan na nga kita ng discount dun sa dito sa upa mo dito, iba naman kasing kaso yun, Marsing. Sabi naman ni Marsing, 5%. O sige na, deal. Deal na yan sabi ni Roda. Makipagkamay ka ba sa akin, ba't ayaw mo? Peace bomb na lang. Sige na, umalis ka na. Inistorbo mo ako, mag-beauty rest pa ako. Naku, confirm, wala na nga talaga silang pera, sabi ni Roda. Tapos sabi naman ni Nita, Tart, pumayag na ba si Roda? Oo. Alam mo, mabait naman talaga yung si Roda Naku, ngayon lang yan. Dahil nakikinabang siya sa atin at meron siya mapapakinabangan. Nagkausap naman kami. Bibigyan ko siya, papartiyan ko siya 5%. Nakita natin ibibigay sa kanya. Sige, pwede na rin yun. Para kahit paano makabenta na tayo ng mga alahas natin. Sabi, napag-usapan na talaga nila. Ngayon, sabi naman ni Marsing, huwag na sana makakarating pa kahit kanino na nakakulong nga itong si Edwin. Pagkasunduan naman nila. Samantala ito namang si Rigor, sinabihan na naman si Tess. Sabi, dami-dami na rin mga problema rito, dinadagdagan pa raw niya. Sabi naman ni Tess, ano ba kasi gusto mong tumbukin? Pinuntahan na nga kita kanina sa presinto Dinalo naman kita, tapos dinalang kita ng merienda. Ayaw mo ba nun? Yung ang pag-ayos ko pagpapaganda ko, hindi mo nga napansin Sabi ni Rigor, napansin ko naman. Kaso, may mga problema na nga dito kung ano pa mga inaatupag mo. At saka, sabi ni Tess, gagaling ko na sa kwarto ni Natinding. Pinampronta ko sila. Sabi naman nila, wala silang kinalaman dun sa mga lalaking umaaligid kanina. Sabi naman ni Rigor, syempre, hindi nila sabihin yun, ililihim nila yung sayo. Alam mo naman na numero 1 tagapagtanggol niyan, ni Tanggol, yung lola niya. Syempre, ililihim yung sayo, sila ni Noy. Sabi niya, sa oras lang na malaman ko talaga na may ginagawang kabalbalan yung anak mo. Nako, Tess, hindi mo magugustuhan ng gagawin ko, alam mo na. Sabi ni Rigor, binalaan niya tong si Tess. Si Tess naman kinakabahan. Sabi niya, ano ba kasing gusto mong gawin? Bakit ba kasi ayaw mo mag-imbestiga? Pulis ka naman, para mapatunayan mo kung totoo talaga yung mga hinala mo. Huwag mo kong pangunahan, Tess. Alam ko yung ginagawa ko bilang isang pulis, sabi ni Rigor. Diba? Sa pagkakataong to, talagang tutuloy na talaga ni Rigor itong Tanggol kapag nalaman niya. Nawala ito sa pihitan. Lumabas na si Tess at nawala na nga ng gana. Samantala si David, nagwawala. Sabi niya, yung hayop na yun, kung totoo nga talaga nasa labas siya, ibig sabihin nun, nakakagawa pa rin siya ng kasamaan. Nakakagawa pa rin siya ng kabalbalan. Hindi to pwede mangyari. Ngayon, naisipan niya na tawagin yung tatay niya. Sabi niya kasi, alam na kaya to ni tatay. Tinawagin niya si Rigor.
bigay nag-ring yung phone. Sinagot ni Rigor, "O anak, David, ikaw pala, napatawag ka. Atay, kamusta ho kayo dyan? Gusto ko lang naman po kayong kamustahin. Kapag may problema po kayo, tawag po kayo sa akin ha. Uuwi po ako, papaalam po ako." Wala naman anak, okay naman kami dito. Meron lang naman konting problema yung tungkol dyan sa kuya tanggol mo. Ang balita kasi, nasa labas daw siya ngayon. May mga nanggaling na taong correctional dyan sa barangay kanina, kinausap si chairman. Nakatunog naman po si chairman. "Naku tay, malaki pong problema yan, kailangan mahuli mo na siya." Ay hindi pala, kailangan niya mahuli mo na nga siya, sabi niya. "Sige po tay, balitaan niyo na lang po ako." "Sige anak, ingat ka dyan," sabi niya. Naku, talagang hinuhuli ni David, no, kung merong kakaibang nangyayari doon nga sa lugar nila. So kumpirmado, no, na totoo nga yung sinabi ni Olga na nandudun nga si Tanggol kanina. Samantala, ito namang si Tindeng, sabi niya kay Noy, lalo na raw talagang lumakas ang kutob niya na si Tanggol yung nakita niya at nag-iwan ng pera. Yung mga pera na yun, galing yung mismo kay Tanggol. Totoo nga talaga. Sabi naman ni Noy, ako nga rin kaya kinakabahan ako sa mga nangyayari. Paano kaya to? Ano ang plano mo, Tindeng? Sabi ni Tindeng, bukas ng umaga, uunahan natin si Rigor. Kailangan talaga makapunta na tayo ng koreksyonal. Kailangan makita natin si Tanggol at mapatunayan natin kung nandudun ba talaga siya o wala, sabi niya. Ngayon, ito ng mga nagbibilyard, binigay na yung party kay Santino. Nagbigay na ng bayad at tiniklop na nila yung billiard. Dahil nga dumating na nga si Rigor at magsasarado na nga sila dahil gabi na. Bumili si Rigor ng gin at nagpaalam si Santino na matutulog na. Ngayon, kinuusap ni Rigor yung dalawang bantay. Sabi, "Oy, kayo nga, dumito nga muna kayo, may tatanong ako sa inyo." "Ano po yung mga Rigor? Meron ba kayong nalalaman kung nasa si Tanggol, kung nandito ba siya?" "Ba't po mga Rigor? Wala po. May problema po ba?" "Wala naman. Kapag sa oras na nalaman ko na may kinalaman kayo kung nasa si Tanggol, mananagot kayo sa akin." "Sige na, malis na kayo." "Opo, mga Rigor." Takot yung dalawa Takot Ngayon, habang umiinom si Rigor, habang siya nakaupo, sabi niya, "Walang niya ka, Tanggol. Hindi ako makakapayag na gumagawa ka ng kapestihan dito sa lugar natin. Kung totoo nga talagang nasa labas ka, kumanda ka, papatayin talaga kita, tutuluyin na talaga kita." Samantalang si Tinding, nagsindi ng kandila, no, sa harapan ng poon at siya'y nanalangin. Sabi niya, kung nasa saan man niya si Tanggol, sana'y wala sa kapahamakan, at kung sana nga nasa loob siya ng kulungan, manatili siya doon. Kasi mas mapapanatag nga naman siya, di ba, kung nandudo ng kanyang apo. Samantala, pumasok na nga si Rigor sa kwarto at tinabihan na nga si Tess. Bigla naggining ang phone. Si Lena Cortez tumatawag. Ngayon, narinig ni Tess. Nakita niya sa may screen ng phone, Lena. Kinancel ni Rigor. Sabi ni Tess, "Si Lena yung tumatawag ba't di mo sinagot? Baka importante. Baka tungkol sa trabaho." Sabi naman ni Rigor, "Makakapaghintay naman ng trabaho. Okay lang yun." Di mapakali si Tess, no? Ngayon nabibirtuhan din si Rigor, no? Awkward sabi niya, "Tulog ka na nga." Natarayan pa, nasungitan pa si Tess. Eksena to si Lena Okay na sana yung tabi ng magkasawa, baka may mangyari pa kaso eksena tumawag namimiss si Rigor Ito namang si Ramon, katawagan sa telepono si Severino. Sabi naman ni Severino, "Hindi pa ho namin siya mahanap, boss. Hinahalugog na ho namin ang buong Maynila. Kailangan dalhin nyo rito si Mukang, pati na rin lalaking kasama niya." Ngayon dumating yung lalaki at meron daladalang papel. Sabi, "Sir, boss, ito na po yung malino na kopya ng CCTV footage." So pinunit niya at kinarampol niya at inihagis. Bilang dumating naman si Olga saka si Don Julio. "O Ramon, ano ng balita? Natukoy na ba kung sino yung lalaking tumangay kay Monique?" "Meron na akong kopya ng CCTV, yan po yung mukha ng lalaki," sabi niya. "Sino naman tong lalaking to? Paano naman niya nakontak si Monique para maligtas at malaman ng kalagayan nito? Hindi ko nga walang papel. Wala naman po siyang cellphone si Monique at nakakulong siya sa kwarto. Kinakailangan talaga makakuha ko yan si Monique pati yung lalaki niya." Sabi naman ni Don Julio, "Anong plano natin ngayon?" Sabi naman ni Ramon, "Kailangan ko talaga siya makuha, lalo na ngayon. Inaalala ko, alam niya kasi mga impormasyon tungkol sa akin, pati na itong negosyo natin." "Ano sabi mo? Nagpakilala ka?" Sabi ni Olga,
Sinabi mo na ikaw si Ramon Montenegro. Hindi ko yung sinabi sa kanya. Pero alam niya na hindi ako si Alberto. Sabi niya, naku, mahirap na to, sabi ni Don Julio. Kinakailangan na natin lumipat ng panibagong titira, sabi ni Olga. Ihanda ko na ho yung lumang mansyon natin. Delikado na ho tayo dito. Sabi ni Ramon, bahala kayo. Basta, I want Monique back, sabi ni Don Julio. Ako masusunod dito, Ramon. Kaya pakinggan mo ako. Delikado tayo dito, sabi niya. Ngayon, eto na, dumako na tayo kina Tanggol na kung saan, nandito na nga sila sa motel. Sabi nung receptionist, Sir, ano po sa inyo? Miss, po sana kami ng 2 kwarto. Sabi ni Babos, nagbibilang ka ba, Tanggol? 3 tayo, 1, 2, 3. So, 3 kwarto dapat, hindi 2. Saan ako lulugar? Sabi ni Tanggol, no? Babos, ngayong gabi, mag-uusap lang kami ni Mokang. Pag-uusapan lang naman namin yung mga nangyari sa amin. Maniwala ka. Sana naman pagbigyan mo ko. Nakikiusap ako, Bubbles. Pangako, tutuparin ko yung sinabi ko. Lahat ng mga gusto niyo ipagawa, susundin ko. Kasi alis na si Bubbles eh. Bahala ka dyan, iwan na kita. Bubbles, pakiusap. Huwag mo iwan dito. Kapag bumalik ka kay Chip Espinas, delikado, baka isipin ni Chip Espinas, tumakas ako. Papatayin niya yung mga kaibigan ko. Talagang papatayin niya mga kaibigan mo. Wala na rin nagawa si Babo. Sabi niya, sige na nga, bahala na nga kayo dyan. Sabi ni Tanggol, no? Miss, 2 kwarto, sabi nung receptionist, no? Sir, please lang ho, wag ko kayong gagawa ng gulo dito, Pangako po, hindi po kami gagawa ng gulo dito. Sabi nung babae, no? Bali, 700 po ang 1 kwarto. Sige po, kunin na ho namin. Ano po ba, 3 hours or 12 hours? Sabi ni Tanggol, yung 12 hours na po sana. Tapos tinawag na yung room boy, binigay yung number para sumunod sila, pati yung susi. So, no choice na nga itong si Bubbles. Talaga nagselos eh. Nakakatuwa ito yung eksena to eh. Talaga nagselos talaga si Bubbles kay Monique. Si Monique naman, tahimik. Ayaw niya na magsalita kasi baka mauwi to sa awayan eh. Pero alam na rin ni Monique na parang may something sa kanila ni Bubbles sa ni Tanggol, di ba? So very awkward talaga kasi 2 babae itong minahal ni Tanggol eh. Napaka-pogi, no? Dala-2 chicks yung kasama eh. Ngayon ito na, binuksan na nga yung pinto. Sabi nung lalaki, yung room boy, Sir, ito po yung susi nyo. Ito naman po yung isa. Sabi ni Tanggol, Bubbles, ito na yung susi para sa'yo. Dito na kami. So dito na po natatapos ang review and recap para sa gabi nito mga kapamilya. Bukas pakatutukan natin ang pagsiselos ni Bubbles kay Tanggol. Ako, nakakatawa to. Magkakaroon sila ng LQ, di ba? So yan ang natin, wag natin palalagpasin. Matutuwa na naman tayo, saka syempre kikiligin din dahil sa love story, love triangle story ni na Tanggol, Monique, saka ni Bubbles. So yan ang wag natin palalagpasin bukas mga kapamilya. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ko, maaari makahingi ko sa ng muting subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Merry Christmas mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.